Sa video na ito, isang reactor ang nagbigay ng kanyang masinsin at halong mapagmataas ngunit sarkastikong komento tungkol sa mga pinakabagong pangyayari kaugnay sa kontrobersyal na vlogger na si Federico, kilala rin bilang Manong. Narito ang buod na detalyado ng mga punto, tono at tema. 1. Panimula. Relaxed pero may halong panunuligsa, nagsimula ang vlogger sa isang karaniwang pagbati, banggitang bagong gising siya at tanghali na. Ngunit agad ding pumasok sa mainit na paksa, ang umano'y pagbabago o pagsisisi ni Federico. Tinanong niya ang audience kung may pagbabago ba sa kilos ni Federico, pero agad ding sinabing may nakikita siyang paninisi kaysa tunay na pagsisisi. 2. Issue ng Subpoena. Totoo katha. Isa sa sentrong usapan ay ang sinasabing pagtanggap ni Federico ng subpoena. Si Federico umano ang unang nag-announce na may natanggap siyang subpoena, ngunit ayon sa reactor, hindi ito mapatotohanan, hindi niya ipinapakita ang dokumento. Kung totoo man, bakit walang natanggap sina Kuya Val at iba pang nasasangkot? Pinalalabas na baka imbento lang ito ni Federico para hindi siya pumunta sa Negros Occidental at umiwas sa mga akusasyon. Inilarawan ng vlogger ang sitwasyon na tila nagpapalusot si Federico at ginagamit lang ang subpoena bilang panangga o panggulo. 3. Babala at pananakot mula sa reactor. Ipinahayag ng vlogger na handa siyang gastusan ng kaso kung siya ang siniraan gamit ang kanyang kinita sa YouTube sa loob ng 5 taon. Ibinulalas niya na huwag siyang babanggain dahil handa siyang lumaban sa legal na paraan. Pagdududa sa katotohanan ng subpoena, sinasabing kung talagang may subpoena si Federico, dapat ipinakita na niya ito. May halong panukso, nasaan? Ilabas mo, ipakita mo. Ipinunto rin ang timeline, masyadong mabilis kung subpoena agad sa loob ng 24 oras mula sa reklamo. 5. Kritika sa kaalaman ni Federico. Kinukutya ang kakulangan umano ni Federico sa batas. Mananahi ako, hindi ako abogado, ani ng reactor, na ginamit din para pagtawanan ng mga maling haka-haka ni Federico sa legal process. Ang SS o screenshot ay tinawanan pa, sinasabing ginagawa lang na silos at imbento lang. 6. Ang pag-iwas ni Federico sa kamera. Napansin din ang pag-iwas na ni Federico sa kamera, tila utos umano ng Reyna's community para hindi magamit ang pangit niyang itsura bilang thumbnail. Ipinapakita raw ang kanyang kisame sa halip ng kanyang mukha sa mga live. 7. Kawalan ng tunay na pagsisisi, bagamat may bahid ng pagbabago sa kilos ni Federico dahil hindi na siya humaharap sa kamera, wala umanong tunay na pagsisisi. Hindi humihingi ng tawad, hindi nagpapakumbaba, hindi pinakikinggan ng mga bashers, kundi lalo pang pinatatahimik at minumura sila. 8. Kritika sa pagiging trigger-happy ni Federico. Inilarawan siyang madaling matrigger, laging nagmumura at hindi marunong tumahimik. Sinabing mas maigi sana kung manahimik na siya para mabawasan ang galit ng mga tao sa kanya. 9. Halong awa at inis. Bagamat sinabing nakakaramdam din ng awa ang reactor sa sitwasyon ni Federico, agad din niya itong binawi. Maawa ka ngayon, pero bukas, mabubuwisit ka rin. Pinapayo na huwag na lang patulan pero sa huli, tuloy pa rin ang patutsada at reaksyon. Personal na banat at komedya. Maraming bahagi ng video ang naging comedic o satirical tulad ng pagyayabang na 2 beses akong nag-grade 1 at 2nd year, patama sa sinasabing katalinuhan ni Federico, pagtawag sa sarili bilang matalino kahit hindi nakapagtapos, pagtawag sa abogadong inaasahan ni Federico bilang sayang ang tuition kung ganyan ka lang mag-aabogado. Pangwakas na pahayag, may malinaw na posisyon ang reactor, hindi siya naniniwala sa sinasabi ni Federico. Tingin niya, wala talagang ipinakitang pagsisisi si Federico. Sa halip, lumala pa ang ugali nito sa gitna ng kontrobersya. Pinayuhan siyang matutong humingi ng tawad, maging mapagpakumbaba at huwag masyadong mataas ang pride, lalo na't siya na ang may atraso. Kasama ang mga mahalagang detalye, tono ng pananalita at konteksto ng issue. Pamagat. Reaksyon sa live ni Lolo Pedring. Ukol sa kaso ng cyberbullying at mga akusasyon kay Beyonce. 1. Panimula at pagbati. Sa simula ng video, humingi ng paumanhin si Jubilito TV dahil hindi siya nakapag-upload ng content noong nakaraang araw, dala ng hindi magandang pakiramdam. Nagbigay siya ng mega love shoutout sa mga pangunahing personalidad ng Kalingap community tulad ni na Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at sa mga team gaya ng Team Gios, Team Carepa, Team Strikers at iba pa. Contact issue. Ang sentro ng video,
ay ang patuloy na mainit na issue na kinasasangkutan ni Lolo Pedring. Ayon kay Jubilito, may cybercrime complaint na isinampa laban kay Lolo Pedring ng kampo ni Beyonce at ni Tatay Veron. Ayon pa kay Lolo Pedring, nakatanggap na siya ng subpoena at may takdang petsa sa unang linggo ng Agosto para tumugon sa reklamo. 3. Sentimiento ni Lolo Pedring. Ilang puntos ang binanggit ni Jubilito mula sa live ni Lolo Pedring. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng proseso ng kaso. Ayon kay Lolo, tila madidihado siya dahil sa lakas ng impluensya ni Kuya Val. Nagpahiwatig siya na baka hindi na lang siya umaten sa kaso dahil baka matatalo rin lang at masasayang lang ang kanyang pera. 4. Issue sa pagpapakita ng mukha. Napansin din ni Jubilito na hindi nagpapakita ng mukha si Lolo Pedring sa kanyang mga bagong live. Tinulig sa niya ito, sinabing wala namang saysay ang pagtatago dahil sa umpisa pa lang kanyang YouTube career ay nakikita na ng publiko ang kanyang mukha. Nagbiro pa siya kung sumusunod ba siya sa uso, gaya ni na Rowinan at ng Rinas community na hindi nagpapakita ng mukha. 5. Pagkaiba ng pahayag. Nagkaroon ng magkakasalungat na pahayag ayon kina Kuya Val at Dr. Love na dismiss na raw ang kaso dahil kulang sa ebidensya. Ngunit pinabubulaanan nito ni Lolo Pedring, sinasabi niyang tuloy pa rin ang kaso at wala raw dismiss. 6. Akusasyon ukol sa mga sponsor at panawagan. Naglabas ng hinahing si Lolo Pedring. Ayon sa kanya, may mga big-time sponsor, daw si Beyonce na nasa likod ng kaso. Nagparinig siya na mas siya ang dapat tulungan dahil siya raw ang posibleng makulong. Tinawag niyang diskarte lang ni na Doc Lab at Pastor ang kanilang mga pahayag para humingi muli ng pera sa mga supporters. Sa halip daw na suportahan ang kampo ni Beyonce, sa kanya na lang daw ibigay ang donasyon dahil siya ang naapi at nasasangkot sa kaso. Mga binitawang salita ni Lolo Pedring. Aminado siya na binuli niya si Beyonce na 17 years old. Tinawag niya itong mukhang siopaw na nadiin ng siko, mukhang bakla, parang katawan ng bakla. Pinilit niyang ipagtanggol ito bilang opinyon lamang na ibinase sa komento sa live chat. Ngunit aniya, kahit opinyon ito, naging dahilan ito para siya ay kasuhan. Inamin niyang minor de edad si Beyonce kaya malakas ang kaso. Legal na konsultasyon. Ayon kay Jubilito, nakapagkonsulta na si Lolo Pedring sa isang abogado. Sinabi ng abogado na alanganin ang sitwasyon ni Lolo dahil binuli niya ang isang minor de edad na babae at lalo pang binigyang diin na magaganda raw ang mga batang minor na babae ay lalo pang pinoprotektahan ng batas. 9. Pagtatapos, inanyayahan ni Jubilito ang mga manood na magkomento ukol sa isyung ito. Pinalalahanan din ang lahat na mag-subscribe sa kanyang channel at sinabing siya ay proud member ng Team COS at Team BIOS. Nagwakas siya sa kanyang catchphrase, open quote, peace, God first, God bless po, close quote. Tono at layunin. Tono, critical, sarkastiko, direkta, paminsan may pagkakomedyante ngunit seryoso sa pagtalakay ng issue. Layunin, magbigay ng personal na reaksyon, magpaliwanag ng mga salungat na pahayag at